Pinapasyal ko si Daddy Huateng dito sa kanyang mini garden sa rooftop ng ospital. Gamit ang wheelchair ay masaya kong iniikot si Daddy. Habang itinutulak ko ang wheelchair ay may isang bakal din akong hawak dahil nakakabit mula roon ang maliit na oxygen at dextrose. Sinamahan ako ng dalawang nurse nang umakyat kami dito. Umalis din sila at naiwan kaming dalawa ni Daddy. Wala si Ken dahil may kailangan itong asikasuhin, habang si Greg naman ay nasa labas lang ng office ni Daddy at hindi na sumama sa amin. Hindi ko ipinapakita ang nangyayaring kakaiba sa akin. 2 araw na lumipas pero hanggang ngayon ay parang lutang pa rin ako at nalilito. Nung gabing iyon, alam kong hindi iyon panaginip lang dahil totoo iyon. Si Lester. He hugged me so tight and we kissed passionately. Pamilyar ang yakap niyang iyon, ang amoy niya at lalo na sa kanyang matamis na halik. Hindi ako nag-iilusyon dahil alam kong totoo iyon. Ang bodyguard kong Zebra, alam kong siya din si Lester. Hindi ako pwedeng magkamali. Sa galaw at hawak niya sa akin, kilalang kilala ko siya. Napatunayan ko iyon. Kahit hindi ko siya maaninag ng maayos pero alam kong siya iyon. Ang huling salita niya sa akin bago nawala sa akin ang alaala. Take good care, my love. I'll be back very soon. Sleep well. Simple niyang hinaplos ang aking batok at hindi ko na alam ang kasunod na nangyari dahil nawalan na ako ng malay. Nagising na lang ako dahil may kumakatok. Tinanghali ako ng gising. Masaya akong binuksan ang pintuan dahil alam kong si Zebra iyon pero nadismaya ako dahil ang 3 maid ang bumungad sa akin para ako ay ayusan. Hinintay kong magpakita ang bodyguard ko pero hanggang sa matapos akong ayusan ay wala ito. Bumaba ako na si Ken lang ang kasama ko. Nasaan ang bodyguard ko? Pagtataka ko ng araw na iyon habang patungo sa ospital. Si Ken ang katabi ngayon ni Greg na aming driver. Napalingon ng abogado sa akin. Ilang araw lang siya mawawala pero babalik din siya. Huwag ka mag-alala. Babalikan ka naman niya, Miss Grace. Nakangising salita ni Ken. Nakita ko na medyo napapangiti din si Greg kaya tinalaman ko ng mata ang dalawa. May hindi kayo sinasabi sa akin dalawa tungkol kay Zebra. Simangot ko. Zebra? Salubong ang kilay ni Ken. Alam kong may lahing Pilipino si Zebra. Narinig kong tumawa si Greg. Si Ken naman ay natulala ng ilang segundo bago na-realize kung sino ang tinutukoy ko. Napaupo ng maayos si Ken at diretso ang tingin sa harapan. Well, yeah. Sabay kibit balikat nito. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Nahihirapan na nga ako mag-Ingles. Nakakaintindi naman pala ng Tagalog ang Zebra na iyon. Inis ko. Isa pa, bakit ba palagi nakatakip ang mukha niya at masyadong balot na balot? Wala naman siyang galis sa tingin ko. Dagdag ko pa. Walang sumagot sa sinabi ko pero nakita kong napakamot sa ulo si Greg. Pero si Ken ay tumahimik. Gusto ko pa sana magsalita kung wala lang tumawag kay Ken sa kanyang cellphone hanggang sa nakarating na lang kami ng ospital. Are you sad, my daughter? Napahinto ako sa paglalakad habang itinutulak ang wheelchair at napatingin kay Daddy Huateng. No, Dad. Pilit akong ngumiti. Mamuntong hininga ako. At my age, I know. You are bothering for something, or should I say, there is someone special in your heart, my daughter. Are you already in love? Hinawakan ni Daddy ang aking kamay. Sa mga ganitong pagkakataon ay nakaramdam ako ng haplos sa puso. Ito ang matagal ko ng pangarap mula noon pa, ang magkaroon ng magulang na masasabihan ng totoo kong nararamdaman na alam kong napaka-imposible. Napaupo ko sa isang bench na katabi ang pygmy date palm tree. Nasa kanan ko naman si Daddy at nalililiman kami ng halaman. I did. Daddy, there is someone I'm in love with. Napabuntong hininga ko. I loved him for a very long time. A long time ago? He asked. Tumango ako. Since when I was in college, years ago. Malungkot kong salita. Can you tell me about it, my daughter? Mahina at mabagal lang magsalita si Daddy pero alam kong gustong-gusto niyang magtanong tungkol sa buhay pag-ibig ko. Nakatingin lang ang matanda sa akin. Sinabi ko sa kanya kung paanong nagsimula ang aming unang pagkikita hanggang sa may kwento ko na rin kung saan ako nakatira kasama ng 5 ko pang kaibigan sa bahay. Until now, I still loved him, even he is going to marry for someone. Malungkot kong salita. Masakit sa dibdib habang binabanggit ko iyon.
How did you know that he is marrying to someone? Natahimik ako saglit at bumuntong hininga. I watched him over the news. Natulala ang matanda sa akin. Really? Mahinahon ang boses ni Daddy. Tumango ako ng dahan-dahan. Mula sa loob na napatingin ako kay Daddy. Kahit na matanda na ito at hapis sa muka ay nakita ko ang pagsalubong ng kilay nito at pagseryoso ng muka. Are you okay, Dad? Pag-aalala ko. Tumango ito pero pakiramdam ko ay hindi. Nakasama pa ata sa kalusugan nito ang pagtatapat ko. But you were not. Pag-aalala ko. Can you help me? I need to go back to my bed. Oh my God. Okay, Daddy. Dali-dali kong tinawagan ang dalawang nurse na mabilis naman nakalapit sa amin. Hindi naman nagtagal ay nakarating kami sa private room nito at nandoon na rin ang kanyang dalawang doktor at mga nurse. Hindi ko maintindihan ang usapan ng dalawa pero sa tingin ko ay napagod si Daddy. Tanghali na rin pala at mukhang napasobra ako sa labas at nainitan ng husto ang matanda. Bigla akong nakonsensya. Nagtagal kami sa mini garden nito at napakwento pa ako ng problema na hindi ko na lang dapat nabanggit dahil baka nakadagdag pa iyon sa sakit nito. 2 oras pa akong naghintay para hintayin magising si Daddy. Dumating din si Ken dahil sinabi ko sa kanya ang nangyari. Ang sabi nito ay ayos lang iyon at wag na akong mag-alala. Hindi na bago sa matanda ang mabilis na mapagod dahil sa malala nitong sakit. Nagising ito at binantayan ko para malaman ko kung ayos na ang kalagayan nito. Hindi rin nagtagal, ako naman ay nagpaalam na rin. Lumabas lang ako at naiwan si Ken at kinakausap ni Daddy ang abogado. Greg, tawag ko sa driver namin. Yes po, Princess Grace. Mabilis na lumapit sa akin ito. Grace na lang, tayo-tayo lang naman dito. Napakamot ito sa kanyang batok. Hindi po pwede. Bawal po. Tumaas ang kilay ko. Okay, para hindi ka mailang, kahit Miss Grace na lang, mas okay sa akin yun. Naku, Princess Grace, baka mawalan ako ng trabaho kapag ganyan ang itinawag ko sa inyo. Baka magalit si bossing. At sino bang boss mo? Si Ken? Hindi po. Si Daddy Wateng? Hindi rin. Nabitin ang pagsalita ni Greg. Let's go. May kailangan pa tayong daanan, Miss Grace. Biglang labas sa kwarto ni Daddy, si Ken. Nakangisi lang si Ken na nakatingin sa amin. Ako naman ay salubong ang kilay dito. What? Pagtataka ng abogado. Sabihin mo kay Greg na huwag na niya akong tawagan Princess at Miss Grace na lang. Tayo-tayo lang naman ang Pinoy dito. Masyado siyang dedicated sa'yo. What is it, Greg? Pagtataka ni Ken sa driver namin. Huwag mo rin kayang takutin si Greg, Ken. Hindi porka bossing ka, tinatakot mo ng driver natin. Ang bait-bait pa naman ang tingin ko sa'yo. Asi ko dito. Naguguluhang mukha na lumingon sa akin si Ken. Ilang sandali ay mukhang na-realize nito ang sinasabi ko. Napahilamos sa mukha si Ken. Okay, as you wish, Miss Grace. Nagkibit balikat ako. Nakita ko ang mabilis na pagdut-dut ni Ken sa kanyang cellphone. Nasa kalagitnaan kami ng aming pagbiyahe nang biglang napapreno ng malakas si Greg. Shit! What the? Oh my God! Mabilis ako napakapit sa upuan ko. Tumalsik pa ang hawak kong cellphone. Si Ken ay mabilis na sumagot sa kanyang cellphone. Mukhang gulat at may halong galit ang boses ni Ken. Iliko mo, Greg! Mag-iba tayo ng daan! Mabilis na salita ni Ken. Yes, attorney! Mabilis na sagot ni Greg. What's happening? Gulat at umahoy ng kaba sa aking dibdib. Napasigaw na lang ako dahil sa mabilis na pag-andar ng sasakyan. Nadaanan ng mata ko ang ibang sasakyan na lula ng aming bodyguards. Kami lang ang nag-iba ng direksyon dahil ang iba ay nasa tamang daanan. Kumalma ka lang, Miss Grace. Hindi ka namin pababayaan. Salita ni Ken pero ang cellphone nito ay nasa kaliwang tenga nito. Kahit gusto kong kumalma ay hindi ko magawa. Alam ko sa una pa lang ay dapat na ako mag-ingat dahil maraming kaaway ang Daddy Huwaten ko. Kung nandito lang si Zebra, alam kong poprotektahan niya ako. Si Lester. Si Zebra. Napakagatlabi ako. Sumasabay pa ang pagulo ng isipan ko sa kasalukuyang pangyayari at ang taong pinakamamahal ko. Malakas na putok ng baril ang narinig namin at tumatama iyon sa aming sinasakyan. Dumapa ka, Miss Grace!
Narinig kong sigaw ni Ken pero imbes na sundin ko ito ay natulala na lang ako dahil nag-switch ng upuan si Ken at Greg. Ang may hawak ng manibela ngayon ay si Ken na at si Greg naman ay may hawak na baril sa kanyang kamay. Para kaming inalog-alog na sardina sa loob ng sasakyan at tumatama ang bala sa labas ng kotse. Kahit na bulletproof ito ay nakakanginig pa rin ng kalamnan. Nakakatakot pero pilit akong kumalma. Inilagay ko na rin sa aking isipan na maging matapang at palaging handa. Pero hindi ko akalain na ang pag-iingat na kailangan kong gawin ay para sa kaligtasan ko. Buhay ko pala ang kapalit. Kahit para na kaming lumilipad sa ere ay nagawa ko pang hanapin ang cellphone ko. Wala man akong kakilala para iligtas kami dahil tanging si Ken lang ang kilala ko ay dapat ko pa rin makapa ang phone ko. Baka may mangyaring hindi maganda sa buhay ko at walang alam ang pamilya at kaibigan ko sa Pinas. Mahirap na. Oh God! Laking tuwa ko nang mahanap ko yun sa kasulok-sulukan. Nakakahilo na ang matinding bilis na pagmamaneho ni Ken. Naririnig ko pa rin ang malalakas na putok ng barila. Ang galing ni Greg dahil bawat bukas ng maliit sa bintana ng kotse ay pumuputok ito ng matindi. Kaya pala, naging bodyguard din ito. Hindi pa ba tayo uuwi? Malakas kong tanong. Natatakot na rin kasi ako. Hindi pa pwede, Miss Grace. Hanggat wala pa ang backup natin, hindi tayo pwedeng umuwi. Malakas na salita ni Ken. Nalaki ang mata ko nang hagisan ng baril ni Greg si Ken at napunta ito sa kandungan nito. Paputukin mo sa kabila, attorney. Sigaw ni Greg. Shit! Abogado ko, hindi ako kasing galing mo sa paghawak ng baril, Greg. Nakita ko ang pamumutla ni Ken. Kasahin mo na lang. Paputukin mo. Sabay sunod-sunod na paputok ni Greg. Pero, holy shit! Napaawang na lang ang labi ko. Kung kanina ay nakakaramdam ako ng takot dahil sa mga putukan ng baril, ngayon ay nawala na. Naawa ko sa itsura ni Ken. Kahit pala gwapo ito at professional ay may isang bagay din palang hindi nito kaya. Wala talagang perfect na tao sa mundo. Bilis! Mukhang nagagalit na si Greg. Humigpit ang pagkakahawak ni Ken sa manibela. Alam kong kabado ito kaya nakapagdesisyon na ako. I volunteer! Salita ko. Marahas na napalungan ang dalawa sa akin. No! Don't! Mabilis kong kinuha ang baril na nasa kandungan ni Ken. Malakas na napamura si Greg. Miss Grace! Umupo ako sa pwesto ko at kinasa iyon. Don't worry guys, nakapaglaro naman ako nito before. Smirk. Minsan na akong nakagamit ng baril kapag sumasama ko kay Mika sa kanilang mansion dahil sa kakapantasya ko kay Lester. Noong una ay natakot din ako dahil sa dami ng iba't ibang klase ng baril na mayroon si Mika. Nagpumilit akong magpaturo sa kanya at sa kabutihang palad ay natuto rin ako sa pagtsatsaga ng aking kaibigan. Mahirap naman talaga mag-practice pero nakayanan ko. Walang alam ang ibang kaibigan ko sa bahay dahil ang alam lang ng mga ito ay nababaliw lang ako kay Lester na siya namang totoo. Hindi ko akalain na magagamit ko ang ganitong skills sa tunay na buhay. Hindi man ako sharpshooter pero natutuwa ang kaluluwa ko sa tuwing nakakatama sa pagputok ng baril sa kotseng itim na nakasunod sa amin. Hindi lang iyon isa kundi tatlo. Dalawa na kami ni Greg ang nagpapaputok ng baril sa magkabilang side. How did you... Shit! Pinaharurot ng husto ni Ken ang sasakyan. Wala nang bala. Frustrated ko. Masyado kong ginalingan sa pagputo kaya hindi ko na namalaya na wala ng bala. Catch it, Miss Grace! Nalakamat ako sa dalawa pang baril na inihagi sa akin ni Greg. Hindi ko akalain na marami palang nakatagong baril sa loob ng sasakyan namin. Mas napahanga pa ako nang hindi na baril ang hawak ngayon ni Greg. Isa ng rifle iyon. Oh, Greg! Ang astig mong tignan. Mangha ko pa. Salamat po, Miss Grace. Pero mas maastigan pa po kayo sa akin kung maglalaho ng mga kalaban natin ngayon. Ngisi ni Greg. Yeah, you're right. Muli ay nagpapalitan na naman kami ng putok ng barila. Nagkakaroon na rin ng crack ang bintana. Hindi rin nauubusan ng bala ang kalaban dahil walang hinto ang mga ito. Sino kaya ang mastermind ng mga ito? Oh my God! Malakas ako napasigaw dahil mabilis na nakapreno si Ken. Bakit ka tumigil, attorney? Tanong ni Greg. Parehas kaming napatigil at napatingin sa harapan ng may 5 sasakyan ang biglang sumulpot na lang sa kung saan. Kinabahan ako. Diyos ko, kalaban na naman. Nandito na sila. Sagot ni Ken.
Lumawag ang dibdib ko sa tuwa. Nakita ko na lang na sunod-sunod na nagpapaulan ng bala ang mga tauhan ni Watang Jung. Imbes na matakot ay para akong natuwa. Sila naman ngayon ang sumugod sa mga kalaban na papunta sa amin. Get off the car, Miss Grace! Unang lumabas si Greg at pinagbuksan ako ng pintuan. Hawak ko pa rin ang barila. Ang isa ay naiwan ko sa loob. Maski ang handbag ko at cellphone ay nakalimutan kong bitbitin. Wait, may bag! Akmang babalikan ko pa sana ang gamit ko nang bigla akong hilahin ni Greg at halos makaladkad na ako. Wala na po tayong oras, Miss Grace. Naiwan ko ang phone ko. Sagot ko pa. Takbo, Miss Grace! Halos madapa pa ako sa kakatakbo kasabay noon ay ang suot kong heels na napakasakit na sa paa. Hindi ko alam kung saan lupalop na kami nandoon dahil para na kaming nasa gubat sa dami ng puno at madilim na kapaligiran. Malakas ako napasigaw dahil sa malakas at nakabibinging pagsabog. Napatalon at nagpagulong-gulong kami ni Greg. Malaking apoy ang nagpaliwanag sa madilim na gubat na ito. Halos makalimutan ko ang paghinga sa sobrang shock. Hindi ko na nainda ang mga sugat na aming pinagbagsakan. Ang aming sinasakyan ay nilalamon na ng malaking apoy. Hindi ako makapaniwala na ito ay sumabog. Ang gamit ko. Ang cellphone ko. Oh no. Pero lumaki ang mata ko nang mapansin ko na dalawa lang pala kami ni Greg na magkasama. Wala si Ken. Si Ken! Ken! Hysterical ko sa matinding takot. Miss Grace! Napalingon ako kay Greg na maraming natamong galos sa muka at braso. Si Ken! Greg, si Ken! Kahit nagliliwanag ang apoy ay pilit akong tumayo pero natumba rin dahil sa suot kong sapatos na may takong. Galit kong hinubad ang mga ito at itinapon sa malayo. Napansin ko mga sugat sa aking binti at tuhod dahil sa pagkakadapa pero hindi ko yun ininda. Si Ken, ang mabait na abogado. Biglang nangilid ang luha ko. Hindi siya pwedeng mamatay. Napakabait niyang tao. Kumalma po kayo, Miss Grace. No! Tuluyan na akong napaluha. Tumayo muli ako at naglakad. Miss Grace! Sinundan ako ni Greg. Nagulat ako nang biglang magsusulputan na ang mga tauhan ni Watang Jung. Mabilis silang nakalapit sa akin. Hindi ko sila maintindihan pero alam kong nagtatanong sila sa akin. Tanulungan nila ako at kulang na lang ay buhatin na rin. Kahit hindi ko maintindihan ang sinasabi nila sa akin ay tumanggi ako na magpabuhat. Mabilis nila ako ipinasok sa loob ng sasakyan na ang tanging hawak ko ay baril pa rin, habang si Greg naman ay nasa ibang sasakyan isinakay. Where is Ken? Attorney Ken Chauvin. Where is he? Paulit-ulit kong tanong sa mga kasama ko sa loob ng sasakyan. Hindi nila ako sinasagot. Bagkus may kausap ang mga ito gamit ang kanilang earpiece. Hindi ko alam basta nakarating kami ng mansyon nang hindi ako tumitigil sa kakaiyak. Ang tatlong maid na nakatalaga sa akin ay mabilis nila akong inasikaso. Nilinisan at niluguan nila ako nang hindi ako pumapalag dahil umiiyak lang ako. Maski ang butler ng mansyon ay hindi magkanda-ugaga sa pag-uutos sa mga tauhan. May dumating na private doctor at nurse na nag-check sa akin. Nilinisan ang mga sugat ko na hindi ko napapansin na sobrang dami pala dahil sa pagkakagulong-gulong namin ni Greg. Bago umalis ang doktor ay sinigurado nitong nasa ayos ang pagkakahiga ko. Where is Ken? Attorney Chauvin. Tanong kong muli sa maid na kasama ko. I will call Attorney Chauvin. Sa matigas na sagot ng maid. Kahit na hirap ito sa Ingles ay naintindihan ko naman. Natutuwa naman akong nag-e-effort itong magsalita sa ibang lengguwahe. Lumabas ako at natira na lang ang dalawang maid. Pumikit ako at napamulat. Gusto kong bumaba pero hindi ako pwedeng lumabas ng kwarto. Yun ang mahigpit na bilin ng mga maid na kasama ko. Naiiyak ako sa sobrang stress. Maya-maya pa'y nag-ring ang telepono. Mabilis na kinuha iyon ng isang maid at ibinigay din sa akin. Hello? Walang gana na sagot ko. My daughter. Boses iyon ni Daddy Huateng. Nahigit ko ang aking hininga. Daddy. Napapiyok pa ako. Biglang lumabo ang mata ko at nagbabadyang lumuha ulit. My daughter, are you okay now? I know they hurt you. Kahit nagaralgal ang boses ni Daddy Wateng ay ramdam ko ang galit dito sa kanyang tinig. Napalunok ako. Hindi ako pwedeng magpakita o magparamdam ng panghihina kay Daddy Wateng dahil sa kalagayan nito. Ayokong makadagdag ng problema at suliranin sa kaawa-awang matanda. I'm okay, Daddy. Nothing to worry about me.
Thank you. Pilit kong pinapasigla ang boses ko kahit gusto nang ngumungoy sa pag-iyak. I'm sorry, my daughter. I'm really sorry. You've been dragged into this mess. I won't let you to be harmed again. It's okay, Daddy. Don't worry. I'm still good and strong and beautiful. I love you, my daughter. You are my life. The only reason why I'm still alive. I don't want anybody to get hurt you. You are my precious, my beautiful daughter. Narinig ko ang mahinang paghikbi ni Daddy Huateng. Parang tinusok ng karayom ang puso ko sa paghikbi ng matanda sa akin. Daddy, I love you. I promise that no one will hurt me and I will take care of myself even more. Napatingala ako para hindi bumagsak ang luha sa aking pisngi. Ang sabi nga sa akin ni Ken ay hindi dapat ako makitaan ng panghihina kahit na hindi ko ito kaharap ngayon. Marami pa itong tinanong sa akin, mga bagay na nangyari sa amin habang na-ambush kami. Hindi ko na sinabi na humawak din ako ng baril. Hindi naman nagtagal ay nagpaalam na kami sa isa't isa kahit na halos ayaw nang ibaba ni Daddy Huateng ang telepono. Habang isang maid naman ay pilit akong sinusubuan ng pagkain na nakalagay sa tray at nakapatong sa table. Wala akong gana dahil sa mga naganap na pangyayari sa buong araw na ito. Hanggang ngayon ay nag-aalala pa rin ako kay Ken na wala pa din balita mula sa kanya. Pansin ko sa mga tauhan dito sa loob ng mansyon ay hindi naman sila nababahala. Nasa ganoong sitwasyon ako na nakatulala nang bumukas ang pintuan. Si Ken. Ken! Lumiwanag ang mukha ko at mabilis pa sa hangin na ako'y lumipad para yakapin ng mahigpit si Ken. Masayang-masaya ako na buhay ito. Miss Grace! Kahit nakayapak na bumaba sa kama ay hindi ko na iyon pinansin pa at mahigpit na niyakap ko si Ken. Nakakatuwa lang dahil buhay na buhay ito. I'm so glad that you're still alive. Pagbitaw ko sa pagkakayakap. Hindi naman ako agad namatay. Masabanda mo ata ito. Pagbibiro ni Ken. May gasa ito sa kanyang noo. Ang kulit mo talaga, attorney. Natawa na rin ako sabay tampal sa dibdib nito. Muli ay yayakapin ko sanang muli si Ken nang may isang malakas na braso ang pumigil sa aking katawan. Napaawang ang labi ko dahil binuhat lang ako gamit ang isang braso pabalik sa aking kama. Napanganga na lang ako sa gulat. What? Zebra? Tuluyang natanggal ang pangako. Literal na napanganga ako. Parang nagliwanag ang buong paligid ko sa saya ng puso ko. Hindi ito umimik pero ang mata nito ay nakatingin na sa akin at sa lubong. Those eyes. Bumilis ang puso ko. Kilala ito ng puso ko, ng kaluluwa ko. You're not my bodyguard. Mahina akong salita. Para akong naengkanto, hindi ako pwedeng magkamali dahil ito na iyon. Kilala ko ang mga matang iyon. Talk to you tomorrow again, Miss Grace. Take good care and good night. Biglang salita ni Ken na nag-thumbs up pa. Ken, mahina akong tawag sa lumabas na abogado pero huli na dahil hindi na ako nito narinig. Nagsiyo ko ang tatlong maid at nagpaalam na rin sa akin. Iniwan na lamang sa table ang aking pagkain at tinakpan iyon. Umalis sa mga ito dahil sa awkwardness. Kaya ako na nasa kama at ang lalaking nakatingin sa aking harapan ngayon ang naiwan. Umupo sa aking tabi si Zebra. Where did you go? Mahina akong tanong. Ang aking mata ay naglalakbay sa mukha nito ngayon. Malakas ang tibok ng puso ko at nanlalamig ang kamay ko. Bakit mo ako iniwan? Nakatingin lang ang bodyguard ko sa akin na para bang sinusuri niya lang ako na parang wala lang. Hindi ko alam kung anong pumasok sa aking isipan at lumuhod ako sa harapan nito nang hindi bumababa ng kama. Kahit na hindi ka nagsasalita, alam ko ng sekreto mo. Ikaw pa talaga lumalapit sa akin. Sa lubong ang magkabilang kilay ng bodyguard ko. Inilagay ko ang magkabilang kamay ko sa kanyang balikat at walang ano-ano na itinulak ko ito pahiga sa aking kama. Alam kong malakas ito at wala akong laban pero ngayon ay lalabanan ko na. Mabilis akong pumatong sa kanyang tiyan. What the hell is this, Grace? Napataas ang kilay ko. So, Grace na lang ang tawag nito sa akin. Ikaw, hindi na ako papayag na gawin mo pa akong baliw. Lester Zimmerman. Sa isang iglap lang ay natanggal ko ang suot na face mask ng bodyguard ko at inihagis ko yun sa kung saan at hindi nga ako nagkamali sa aking ginawa. Grace!
Gulat ni Lester sa akin dahil sa hindi inaasahang ginawa ko. Sabi ko na nga ba ikaw yan, Lester? Kilala kita. Kilala kita. Napakagatlabi ako sa gwapong mukha nito. Hinawakan ko ang pisngin nito at magaan na hinaplos. Lumambot ang mukha ko. Namiss kita. Sobra. Inilapit ko ang aking mukha para magpantay kami. Naramdaman ko ang pagyakap nito sa aking katawan. Nakaramdam ako ng pag-iinit sa katawan. Super namiss talaga kita. Mahina akong salita sa kanya. Babe. After I heard his magical word, I kissed him. Lester! Napabalikwas ako sa pagkakatulog. Napalibot ang paningin ko sa buong kwarto. Pumapasok ang liwanag sa labas ng bintana. Tanghali na pala. Sandali akong natulala at muling humiga para alalahanin ang nangyari bago ako nakatulog. Wala akong matandaan pero bakit ko nabanggit ang pangalan ni Lester? Lester? Oh my God! Mabilis ako napatingin sa aking magkabilang braso. Mga galos iyon. Itinaas ko hanggang tuhod ang suot ko na pajama at nakita ko ang ilang sugat sa aking makinis at maputing tuhod. Biglang nag-flashback ang nangyari kahapon. Pauwi kami nang bigla kaming na-ambush. Nagkabarilan sa pagitan ng sinasakyan namin at ng kalaban. Hindi lang si Greg ang magaling bumaril dahil nakisali din ako. At si Lester. Andito siya. Hindi ako pwedeng magkamali dahil hinalikan ko siya. Dali-dali akong bumaba ng kama kahit walang suot na slippers. Hindi ko na ininda ang itsura ko. Mabilis kong binuksan ang pintuan. Walang tao o kahit na sinong bantay. Patakbo ako patungong hagdan kahit mas madali namang makababa gamit ang elevator. Lester! Lester! Nagsisisigaw kong tawag at may ilang maids ang napahinto nang makita ako. Parehas nagulat at nalilito nang makita ako. Sumalpot ang butler at nagsalita ng kanilang lengguwahe at nakita kong nagtatakbo ang kanyang inutusan para lumabas. Lester! Tawag ko ulit habang nagmamadaling bumaba ng hagdan. Lester! Miss Grace? Eksaktong pagbaba ko ay narinig ko si Ken na ang lakad ay patakbo ng papalapit sa akin na may pagkalito sa mukha. Si Lester, nasaan na siya? Alam kong nandito siya. Hey, calm down, Miss Grace. Mukhang bagong gising ka pa lang at naalipungatan. Hinawakan ni Ken ang magkabilang kamay ko pero akmang bibitaw sana ako nang mahigpit niyang hinawakan ang magkabilang kamay ko. Inhale, exhale. So you can have a peaceful mind this morning, Miss Grace. Napaikot ang eyeballs ko. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Ang tanong ko ay kung nasaan na si Lester. Hindi yung ganito eh. Reklamo ko. Napataas ang sulok ng labi ni Ken. You should eat your meal first and you can ask me again about that. Understand? Ken. Nakaramdam ako ng inis kay Ken ngayon. Napatingin ako sa sinusundang tingin ni Ken sa aking likuran kaya napalingon din ako. Ang butler na may hawak na telepono sa kanyang tenga habang nasa likod niya ang mga maids na mukhang pinapanood kaming dalawa ni Ken. Diyos ko po, bigla akong nahiya. Mabuti naman at binitawan din ako ni Ken pero hinawakan niyang aking buhok na sabog-sabog dahil wala pang suklay. Inayos dito ang magulo kong buhok. In fairness, ang gaan niyang humawak sa ulo ko. You look adorable. Sabay ngiti nito sa akin. Tinalaman ko ito ng tingin. Kung sa ibang pagkakataon ay siguro kinilig na ako pero hindi. Si Lester. Ulit ko. Imbes na sagutin ako nito ay tinawagan nito ang butler at nag-usap silang dalawa. Maya-maya pa inaunang naglakad ang dalawang maid at nagtungo sa kusina. Hinila na ako ni Ken papuntang dining room. Kahit nakakainis ay nakaramdam naman ako ng pagkagutom. Ipinaghila ako ng upuan ni Ken at ito pa ang nag-asikaso sa breakfast ko. Kaya ko na yan, Ken. Pinigil ko ang braso nito. Hayaan mong pagsilbihan ko ang prinsesa ni Master Jung. Ayoko naming mapapagod. Sa ginawa mo ba naman kahapon, kailangan mo ng maraming pahinga. Pagsasalita ni Ken, tumaas ang isang kilay ko. Kaya naman pala niya ako pinagsisilbihan ay dahil sa nangyaring nagdaang gabi. Kahit napakagwapo at mukhang masculine, kasi nitong si Ken ay may kahinaan ding taglay. Hindi na ako umimik at basta lang ako kumain. Hindi na ako nahiya sa mga taong nasa paligid. Para akong dragon na kumakain. Nakatatlong pinggan nga ako.
Diyos mio, hindi ako matakaw pero ang lakas kong kumain. Dinala ako ng maid sa living room at lumapit sa akin na isang nurse at private doctor at sinuri ang mga galos na natamo ko. Linis at pagpalit lang ng gasa ang ginawa nila dahil hindi naman malala ang nangyari sa katawan ko. Nakatingin lang ang butler at si Ken naman ay ang kumakausap sa doktor. Nung umalis sa mga ito ay naiwan si Ken pero may kausap naman ito sa kanyang cellphone. Pambihira talaga. Paano kaya kami makakapag-usap ng matino nito? Nakaupo ako at pinag-cross ang binti. Si Lester. Seryoso ang mukha ko matapos ibaba ni Ken ang hawak na cellphone. He's dead here. Mabilis na sagot nito. Andito siya! Napatayo ako. Yeah. I mean, no. See? Nandito siya. Huwag ka na mag-deny, Ken. Nasaan na siya? Kasama ko siya kagabi sa kwarto. Pero nakatulog ako. Nawalan agad siya pagkagising ko. I didn't know. Paiwas na sagot nito. Ken, may hindi ka sinasabi sa akin. Hindi ako satisfied sa sagot mo. Tumalikod dito sa akin at inilagay ang kamay sa magkabilang bulsa.